this is your host, Auntie Mama Reg, also known as Anino TV, ang laging sinisigawan ni Boss Mike sa kanyang live stream. So siguro kilala nyo na ako, no? Dahil ako yung dakilang alalay ni Boss. So anyways, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano tayo dahan-dahan na sinasakop ng China na hindi man lang natin nalalaman. So bakit hindi natin nalalaman? Very subtle yung pag-entra nila sa atin. If you are being observant and you have time to take a look around, pagmasdan nyo maigi kung paano nila tayo sinasakop. Ito mga simple lang to mga una kong i-example sa inyo. Katulad ng mga pinapaskil na mga billboards, no, yung mga visuals dito all around us, no. May mga lugar na makikitaan natin sa mga jeepneys, sa ibabaw ng jeep, may mga nakalagay doon na mga nakapaskil na hindi mo maintindihan dahil naka-Chinese characters. Bakit ka naman maglalagay ng something in Chinese characters dito sa Pilipinas? What gives them the authority na makapaglagay ng mga ganon? Tapos, yung mga tao hindi naman naiintindihan kung ano nakasulat doon. Anong sense? Secondly, ito pa. Merong mga lugar wherein may nagpapaskil ng Philippines province of China. Who gives them the authority para gawin yun? Legit ba talaga na province of China na tayo? Bakit natin hinahayaan na may maglagay ng mga ganon? Actually, piling lugar pa lang itong mga to, pero that's not the case. Ang importante doon is bakit sila naglalagay ng ganon. Dapat magkaroon ng investigasyon tungkol dito sa mga naglalagay ng mga ganon. So another example. So mahilig kasi ako order sa Shopee. So pag galing ng Shopee, automatically tinitignan ko kung saan manggagaling. At least ma-inform ako kung ilang days siya dadating. Kasi pag China siya galing, asahan mo na medyo matagal-tagal yun. Like 3 to 5 days or minsan a week pa. So, tinitingnan ko kung saan siya galing. So, nakalagay doon, China. Pagdating dito, mahilig kasi ako mag-usisa ng mga balot-balot kung mga parcel, yung mga waybill. So, tinitingnan ko yan. Yung mga address ng mga pinanggalingan. So, only to find out na ito palang parcel na to ay galing sa Philippines lang. Kaya ang bilis niyang dumating. Philippines, province of China ang nakalagay. So parang magtataka ka, no, na parang pati Shopee inaalaw tong mga ganitong addresses. Pati Shopee informed din na province of China itong Philippines. Nakakaloka. Marami na din mga lugar ang pinamumugaran ng Chinese people, hindi lang Umpin at Quiapo o Divisoria at Tondo, Chinatown. Hindi lang yon. Marami. In particularly, ito dito sa may Mall of Asia sa Pasay City, lahat halos ng business establishments dyan, mga buildings sa tinatay, mga condominiums are Chinese-owned. At ito pa, karamihan daw dito sa mga business establishments na tinatayo ng mga Chinese people ay walang permit. So how was that even possible? Samantalang yung mga small-time business owners, sobra kayong manggigil kapag kulang sa permit. 'Di ba? Sobrang damdam itong mga ganito eh. Kasi mas pinapaboran nyo yung mga dayuhan porket malaki yung naipapasok sa inyong pera. Diba nakakaloka kayo? So I will give an example kung ano yung particular building na sobrang pinamumugaran ng mga Chinese people. Ito yung Shore Residences na nakolocate dito sa Mall of Asia sa Pasay. No, if you're going to search for it sa mga forums at lalo na sa Facebook, lalabas yung mga detalye tungkol doon at sabi nga nila, buti daw hindi pa daw minumulto yung Shore dahil daw marami mga kahindik-hindik na mga nagaganap sa loob nito, no, at saka mga illegal activities, hindi ko na i-mention kung ano, basta ganon. At saka yun nga, majority ng mga unit owners doon ay Chinese people at saka mga working sa Pogo hubs. At ito yung hindi ko matanggap. Ang dami-dami mga business establishments at mga warehouses na Chinese-owned, na illegal pala yung transaction at yung mga negosyo na nilalagay nila doon. Katulad na lang yung na raid dito sa Batangas City, yung Chinese-owned na pareho daw ng case nito ni Mayor Alice Go dahil wala din daw maipakita. At ay, meron pala late registration yung kanyang birth certificate. Itong tinutukoy ko ay yung warehouse wherein may 3 billion worth of trucks na ni-raid. Kamakailan lamang. Lahat daw namang naka-indicate doon sa bumili nung property na yon ay puro Chinese people. At
yung pinaka-owner daw nung warehouse na yon ay late registered na Chinese national. And then lastly, since mag-end na tong video na to, gusto ko lang ulit i-disclose itong issue kay Mayor Alice Guo, no, na kita nyo, nakapasok pa siya bilang isang public servant dahil lang binoto nyo siya, dahil lang sa pa-Jollibee niya. Utu-utu kasi kayo. Diba? Grabe mga Pilipino, no, bigyan mo lang ng konting padulas at ayuda, talagang boboto kanila. So ano na ngayon, pag binoto nyo sila, pag naupo sila at nabigyan ng posisyon, ano na, kinalimutan ka na. Marami dyan nagtatanggol pa kay Mayor Alice, katulad ng kapag nag-vlog ako dito sa TikTok ng Wawarla, pinagtatanggol pa si Mayor Alice Guo. By the way guys, please follow me on TikTok, Auntie Mama ng Rizal. So anyways, ayun na nga. Siguro mga inchik yun, tsaka mga taga-Banban Tarlac. O kaya nagtatrabaho dun sa Pogo. Di ba, pinagtatanggol talaga rin si Mayor Alice. Sabi pa, mabuti pa nga si Mayor Alice eh. Kasi madami nagagawa para sa amin. Hindi katulad ng mga Pilipinong umupo, walang nagawa. Hindi yun eh. Kasi nilulure lang nila kayo. Inuuto nila kayo para may kapalit lahat ng iyon. Naniniwala ko. Kasi kayo nagpapadala. Importante talaga na maging observant ka, no? Tapos maging masusi yung pagre-research mo kung sino ba talaga yung iboboto mo. Kasi it really pays to be wise, everyone. Talagang tingnan mo. Actually, wala naman talagang perfectong politician eh. Walang perfectong presidente, walang perfectong mayor, di ba? Pero at least man lang yung may magagawa para sa'yo at hindi ka lolokohin lang. Yung walang maitim na balak, ganon. Yung talagang ang focus lang niya ay maglingkod sa inyo. Hindi yung parang may gagawin siyang maganda para sa'yo, pero yun palang kapalit nun eh. Di mo alam, di ba? So thank you very much for joining me. I'll see you on my next vlog and please don't forget to subscribe and hit the notification.